Salamat sa aking pamilya. Lalo na aking mga magulang sa langit. Kung hindi nila ako inampon, hindi magkakaroon ng Liu Fang, ang kapatid kong babae. Isang bihirang henyo at dangal ng pamilyang Liu. Sa pagkakataong ito, ipinapahayag ko, ang magiging tagapagmana ng Liu Group ay si Liu Fang, Ong Aking, kapatid na babae at tanging kapatid. Liu Fang, hindi lang talento ang ninakaw mo sa akin, kundi ang buhay ko. Ete, wala na ako. Kailangan mong iligtas ako. Nakikiusap ako. Liu Fang, ililigtas kita. Ano ba yan? Ete, biglaan kong ninakaw ang piano score sa competition. Nalaman na ng committee. Iniimbestigahan na nila ako. Tulungan mo ako. Nabalik ako sa 3 taon na nakalipas. Sa araw na nahuli si Liu Fang sa pagnanakaw ng piano score. Ete, wala na ako. Kailangan mong iligtas ako. May parusa ang pagnanakaw, paano kita ililigtas? Bakit mo ninakaw ang score ng iba? Biglaan lang, pagdating ng committee. Sabihin mo ikaw ang nagnakaw. Ano ang sinasabi mo? Kung hindi mo ako tutulungan, sasabihin ko si kuya ang nag-utos. O kaya si at ang nag-utos, ikaw. Palagi mo silang sinasabing pinakamalapit sa'yo. Hindi mo pwedeng hayaan na masira ang kumpanya ni kuya. Palayazin SI Second Sister SA Writers Association. Sila ang pinakamalapit sa iyo, di ba? Ako lang ang ampon. Anong kinalaman nila sa akin? Kung tatanggapin mo ang kasalanan, paglabas mo sa bilangguan, ipapaliwanag ko ang katotohanan. Ang proposal ko kay kuya, ang outline ng nobela ni Second Sister, pati ang piano piece ko, lahat yan galing sa iyo. Para hindi ka na madiscriminate sa pamilya Liu. At mamahalin ka ni na kuya at et. Ano? Third sister, magsalita ka. Nakikiusap ako. Kung hindi mo ako tutulungan, sasabihin kong si kuya ang nag-utos. Hinampas Montag ako. Aray. Ano ba? Walang karapatan ang magnanakaw na mag-aral ng piano. Yan ang sinabi sa akin ng mabuting second sister mo. Yuxin, hinampas Montag ako. Ako ang prinsesa ng buong pamilya Liu. Ampon lang, nagsasabing prinsesa. Ampon man ako, pero nitong mga nakaraang taon, lagi kang naapi sa pamilya Liu. Samantalang ako, itinuturing na hiyas. Gusto mong patunayang hindi ka mas mababa sa akin. Pero sa lahat ng bagay, nauuna ako sa iyo. Kahit anong gawin mo, minamaliit ka nila. At ang posisyon ko sa pamilyang ito, laging una. Hindi mo karapat-dapat ang magsapatos sa akin. Ang creativity mo, hindi abot sa dulo ng kanyang daliri. Ang ex-convict, may karapatan pang magsalita ng creativity. Ahihiyan ko ang magkaroon ng kapatid na tulad mo. Nga, Kaya makinig ka na lang sa akin. Sabihin mo sa committee, ikaw ang nagnakaw ng music score. Liu Fang, wala talagang pagbabago sa iyo. Kung dati, baka tinulungan pa kita. Gayon? May lakas ka bang tumanggi? Nakalimutan mo na ba ang pagmamakaawa mo sa lola? Para dalhin ka sa piano recital ko? O baka nakalimutan mo na ang pagmamakaawa mo sa akin? Para lang sa konting papuri, tapos ngayon, nagmamalaki ka? Ex-convict ka lang, isang salita ka o. Palalayasin ka sa pamilya Liu. Ex-convict ka. Itong unang sampal sa pagiging walang respeto. Sa pagiging bastos sa ate mo. Itong pangalawang sampal sa pagiging marumi ang isip. Sa paggawa ng lahat para lang makamit ang gusto. Itong pangatlong sampal sa pagtatakip sa sariling kasalanan sa pagiging sinungaling. Tumigil ka.
Hinampas Montag si Fangfang. Walang utang na loob. Kinga, okay kalang ba, Liuxin? Ginamit mo pa ang ate mo bilang panangga? Lilinisin ko ang pamilya Liu. Lola. Ayos, ayos. Ngayon kaya mo na akong itulak? Lumaki na ang iyong apog, no? Walang utang na loob. Walang utang na loob. Nandito ang iyong mabait na apo. Lola, Fangfang. Fangfang, okay kalang ba? Fangfang. Liuxin, ta ka-pa-ba? Kapatid Montag si Fangfang. Kapamilya mo siya. Ganito ka kabagsik sa kanya? Nung hinahampas mo ako ng bote kanina, naisip mo ba na apo mo rin ako? Kapamilya mo rin ako. Sumasagot ka pa, karapatan ng lola na turuan ka. Para sa ikabubuti mo ang paghampas sa'yo. Hinampas Montag ako. Di ba't ikaw ang nagturo? Para raw sa ikabubuti mo. Zuvail, walang utang na loob. Siya ang nagturo sa akin. Para raw sa ikabubuti niya. Tumahimik ka. Mula ngayon, lumayas ka sa pamilya Liu. Hindi ka na apo sa amin. Kapag sila ang nanakit, tama lang. Kapag ako, mali na. Pareho ba yun? CJ. Liu King. Ginang Zhu hanggang sa muli o hindi na. Huwag mo siyang payagang umalis. Kapag umalis siya, malalaman ang pagnanakaw ko ng sheet music. Ate, huwag. Illegal ang pagnanakaw. Tumakas ka sa kasalanan. Ano? Sumali kami ni Ed sa piano competition sa Jiangcheng. Hininggi niya ang komposisyon ko. Ayaw ko ibigay. Kaya ninakaw niya ang sheet music sa venue. At sinabi pa niya na ako ang pagbintangan. Ano? Liuxin. Ikaw ang nagnakaw, tapos si Fangfang ang isasangkot. Liuxin, walang hiya ka. Wala kang ang lakas ng loob panagutan. Sa pamilya Liu, wala kang ginawa kundi magdala ng gulo. Ano pa ang kaya Montag? Lola, ate. Hindi sa ayaw kong tulungan si Ed. Kaso, malapit nang mag-ipo ang kumpanya ni Kuya. Hindi ko patapos ang proposal niya. At I gave naman, 8. Gusto mong makapasok sa Writers Association. Kung wala ako, makakapasok ka ba? Kaya naisip ko, umamin na lang agad si Ed. Para pagbalik niya mula sa kulungan, hindi namin siya itatakwil ng pamilya. Liu Fang, bakit ngayon ko lang napansin? Ang galing mong umarte. Akala mo ba sa 2 salita mo lang? Makukulong na ako. Tangang tao. Tumahimik ka. Buksan ko muna ang pinto. Ako si Zhang Na, Pangulo ng Organizing Committee. Mga alas negatibo 7, 30 ng gabi kahapon. Nawala ang 3 sheet music sa venue. Ayon sa CCTV. Paglabas ng suspect, diretso siya sa bahay ng Liu. Ito ang litreto ng suspect. Third sister, huwag ka nang magpumilit. Maraming testigo. Aminin mo na lang ng buong buo. Kahit ilang taon ka sa loob. Isa ka piaring Liu. Maghihintay kami sa pagbalik mo. Hindi ako ang gumawa, hindi ako. Kung may ebidensya ka, ipakita mo. Mga asong kumakahol lang ang ebidensya ninyo. Kuya, Bakit ang daming tao sa bahay? tamang-tama, dumating ka. Nagnakaw si Liuxin ng sheet music sa eskwelahan. Nandito na ang committee, hindi lang siya umamin. Sinisiraan pa si Fangfang.
Magnanakaw si Xiaotsin? Imposible. Kuya, may ebidensya na ang committee. Liuxin. Sinadya pa niyang isuot ang damit ni Fangfang para mapunta ang sisi kay Fangfang. Malabo ang mukha sa litrato. Dahil lang sa isang laawan. Hindi niyo piling kakat ang kapatid ka. May malaking pagkakamali dito. Paglabas ng suspect, diretso siya sa bahay ng Liu. Kung walang aamin, dalhin natin silang dalawa. Imbestigahan sa istasyon. Ano? Bite 1 and Yo AKO. Kuya, di ako pwedeng dalhin. Wala akong kasalanan. Maniwala ka sa akin. Kung makulong ako. Paano ko isusulat ang IE plan mo? Kuya, tingnan natin kung sino ang pipiliin mo ngayon. Zandali. Xiaotsin, sabihin mo sa akin ng totoo. Ikaw ba talaga ang kumuha ng sheet music? Ganun pala. Sa mata mo, kuya. Ako pa rin ang laging pinaghihinalaan. Bakit hindi mo tanungin si Liu Fang? Kung siya ang kumuha. Alam ko ang kakayahan ni Fangfang. Maaari niyang isulat ang plano para sa akin. At makakasulat din ng balangkas ng kwento para sa iyong pangalawang ate. At makakagawa ng piyesa ng piano ng mag-isa. Paano siya magiging magnanakaw? Kaya sa isip ninyo, ako ay isang walang kwentang tao. Nararapat lang na pagdudahan at hulihin, tama ba? Tsing, makinig ka sa kuya. Huwag ka nang magulo. Basta aminin mo lang na ikaw ang nagnakaw. Hindi ka naman itatakwil ng kuya. Pag nagbago ka na, paglabas mo, ikaw pa rin ang bunsong kapatid ni kuya. Mas mamahalin pa kita ng kuya. Kaya, ipinapahayag ko, ang magiging tagapagmana ng Liu Group ay si Liu Fang, ang tanging bunsong kapatid. Sa aming pamilya, ahihiyan ko ang magkaroon ng kapatid na tulad mo. Liu Ming, naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Sabihin ko sa inyong lahat ng kay Liu Fang ay kinopya sa akin. Kuya, ako ang sumulat ng proposal mo. Liu King, ako rin ang sumulat ng balangkas ng nobela mo. Kung hindi kayo naniniwala, maibibigkas ko ito ngayon. Huwag, kung maibigkas niya, malalantad ang totoo. Lola, kuya, ete, huwag ninyong pilitin si Ed. Ako na ang sasama sa komite. Ipagpalagay na lang na ako ang nagnakaw, huwag nang ipakulong si Sanji. Fang. Hindi mo kailangan ipapalit ang pagkakakulong para sa kanya. Liuxin, akala ng kuya, nagkamali ka lang sandali. Pero hindi ko inakala, napaka-ambisyosa mo pala ngayon. Kung ganito, wala nang dahilan ang kuya na protektahan ka pa. Dalhin ninyo si Liuxin. Imposibleng magnakaw si Fangfang. Ako ang garantiya para sa kanya. Kung magnanakaw man si Fangfang, ako ang papayagang makulong para sa kanya. Talaga, sa mata ni kuya. Si Liu Fang ang tunay niyang kapatid. Ang piyesa sa paligsahan, wala akong balak na kawin. Dahil ang aking gawa sa mismong paligsahan, sapat para manalo. Estudyante Liuxin, hindi biro ang paggawa ng piyesa ng piano. Kung hindi kayo naniniwala, magsusulat ako ngayon. Sige, kung ang iyong improvisasyon ay hihigit sa mga naunang manlalaro, malilinis ang pangalan mo. Huwag, kung malilinis ang pangalan ni Liuxin, ako naman ang huhulihin. Ako rin ang magsusulat. C sharp minor, 3/4 time. Nagsimula sa dotted quarter note. Guro, tapos na akong sumulat. Ang galing ng transisyong ito, 20 taon na akong profesional. Hindi pa ako nakakita ng ganoong henyo, sabi ko na. Ang talento ng aming Fangfang ay hindi mapapantayan ng kahit sino. Ate, tapos ka na ba? Ate, bakit Montag ako ginagaya? Guro, tingnan mo ang kanyang naisulat. Parehong-pareho sa nauna kong sinulat. Estudyanteng Liuxin, ang pangungopia sa musika, ay pinakamasamang kahihiyan, mahal kong estudyante. Ano pa ba ang kaya mo bukod sa pangungopia? Munting Xin. Nakakadismaya ka, kuya. Ang piyesang ito talagang inisip ko lang kanina. Paano ito nalaman ni Liu Fang? Kung ganoon, Dahil malapit ka ng mamatay. Sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto, basta't nasa loob ng 2 metro tayo. Ano man ang iniisip mo, maririnig ko. C sharp minor, 3 kapat na kumpas. Liuxin, baka hindi Montag alam. Ano man ang iniisip mo, naririnig ko. Dalhin na siya palayo. Ang ganitong tao ay dapat ipasa sa mga otoridad. Munting Xin, pag-isipan mong mabuti sa loob. Kung magpapatuloy ka, masisira ang sarili mo.
Pero huwag kang mag-alala, paglabas mo, alagaan ka ng mabuti ng kuya mo. Ete, ang sarili mong likha ay kinuha ng iba. Tapos ikaw pa ang sinisising mangopya, masakit siguro yon. Hihilingin kong tugtugin ang piyesang kakasulat lang. Ang mangungopya, hindi maaalala ang lahat ng detalye. Tutugtugin ko nang walang tingin sa piyesa. Hindi ko hahayaang matapos niya ang pagtugtog. Kung hindi, magiging kanya na ang piyesang ito, Liu Xin. Hanggang kailan ka mag-ingay, estudyanteng Liu Xin? 20 taon na akong profesional, wala pang manlalaro. Ang nakapagtugtog ng walang piyesa pagkatapos lang sumulat. Ikaw. Paano? Takot ka? Anong tako? Pero, 8, ikaw muna. Tamang-tama ang haba ng bawat nota. Kahit ang pinakamahirap na 30-second notron, parang pantay na pagpatak ng ulan. Kakaiba. Kailan pa siya naging ganito kagaling sa piano? Ang kalahati ay sapat ng patunay na ako ang lumikha. Ganon ba? Talagang siya mismo ang gumawa ng piano score na to. Mukhang nakalimutan mo na yung huling bahagi, di ba? Fang, tapusin mo na. Yung kaliwang kamay, mababang tono parang malalim na dagat na umindak. Yung kanang kamay, mataas na tono parang basag na yelo. Mali. Dapat talaga C-sharp 2. Bakit naging C-flat? Si Liu Xin, kalahati lang ang tinugtog. Si Fang, buong piyesa. Hindi ba't patunay to na si Fang ang orihinal na gumawa? Kahit na natapos ni Liu Fang lahat ng piyesa. Pero, isang katlo ng mga nota niya, mali. Paano nangyari yon? Liu Fang, pwede mong nakawin ang nasa isip ko. Pero paano mo malalaman kung tama ba ang iniisip ko? A sharp minor, 3/4 time. Ganon pala. Ang masamang babaeng to, sadyang nagkamali sa isip niya. Pero paano niya nalaman na naririnig ko ang iniisip niya? Yung huling bahagi, ako na ang tutugtog. Itong melodya. Perfecto. Sobrang perpekto. Bawat nota, bawat ritmo. Eksaktong tugma. Guro ang score na 2. Tiyak na matagal na niyang inaral. Nung panahong yon, Etko, pumunta talaga sa kwarto ko para tingnan ang score. Ano pa ba ang silbi mo kundi guluhin ang buong bahay? Xiao Xin, sabihin mo sa akin ng totoo. Ikaw ba ang kumuha ng score ni Fang? Inihanda mo muna, tapos saka ka nag-volunteer na tumugtong. Para malinis ang pangalan mo? Kung hindi ko matugtog, ibig sabihin ninakaw ko. Nandyan na ang ebidensya. Mas pipiliin niyong sabihin ninakaw ko kaysa paniwala ang gawa niya. Kuya, tulong Montag, K.O. Mula nang mawala ang mga magulang natin, hindi talaga maayos ang pag-alaga sa iyo ni Kuya. Naiintindihan ko kung may galit ka. Pero, Tigil. Wala akong galit sa inyo. Mula ng 5 taon na ang nakalipas. Nang mawala sina Mama at Papa. Ikaw ang nagmana ng kumpanya ni Papa. Si Liu Qing nakuha ang mga resources ni Mama. Kahit itong ampon, nakuha ang pagmamahal niyong lahat. Eh ako? Anong meron ako? Sa loob ng 5 taon, nagsumikap ako sa pag-aaral. Gusto ko lang patunayan sa inyo, hindi ako mas mababa sa kanya. Pero kayo, may naniniwala ba? Tingnan nyo. Ganito ang pagtingin nyo sa akin. Kahit anong gawin ko, kahit anong mangyari. Sa puso nyo. Lagi akong isang walang kwentang tao.
Mali ba ang sinabi ko? Hanggang ngayon, ano pa ang magagawa mo kundi magdahilan? Tumahimik kayong lahat. May mga fingerprint ng suspect na nakuha ang committee sa lugar. Ito ang comparison. Fang, bakit ikaw? Hindi. Siguradong gawa-gawa ni Liu Xin ito. Kahit may solidong ebidensya, naniniwala ka pa rin. Na ako ang nagplant, lagi na lang akong nabubuhay. Sa ilalim ng paghusga ninyo. Tumahimik ka. Kung ikaw ang mahuli, wala namang mawawala sa pamilya. Kung si Fang Fang ang mahuli, ang paglist ng kumpanya. Sino ang gagawa ng proposal para sa kuya mo? Paano ang kinabukasan ng ete mo? Ganito na lang ba talaga ang tingin ninyo sa akin? Walang kwenta. Si Fang Fang ang makakatulong sa akin at sa kuya. Ikaw, ano naman ang magagawa mo? Ako. Guros Hang, pwede bang huwag nang ituloy ito? O kaya, ikulong mo na lang si Liu Xin. Sabihin mo siya ang magnanakaw. Kami ang magpapatunay. Kapag may nagtanong, sabihin mo ikaw ang nagnakaw. Bakit ko siya pagtatakpan? Ano ba ang alam mo? Nakapirma na si Fang Fang. Sa pinakamalaking media sa Jiangcheng, milyon ang sahod. Ikaw, bala ka. Anong takumuntak? Para sa sarili ninyo, handa kayong ipasalo sa akin. Ang kasalanang hindi ko naman ginawa. Para ito sa kinabukasan ng buong pamilyang Liu. Sa nakaraang buhay, napakarami kong ibinigay sa pamilya ang resulta. Namatay akong kahabag-habag. Sa buhay na ito, para sa sarili ko na lang ako mabubuhay. Magsalita ka. Huwag kang magpanggap na pipi. Impossible. Wala akong pakialam sa kinabukasan ng pamilyang Liu. Hindi mo ba naiintindihan? Bahagi ka ng pamilya. Kapag may nangyari sa kapatid mo sa panahong ito, maapektuhan din tayo. Anong kinalaman ko sa problema niya? Dahil at kanya, responsibilidad mong protektahan siya. Ate ka rin niya, ikaw na lang ang mag-ako. Ako. Tumahimik kayong lahat. Chairman Zhang, ako ang sasagot. Sa lahat ng gastos ng kompetisyon sa susunod na 10 taon, Mari Peng. Hindi ninyo nakasuhan si Fang Fang? Parehong akusasyon ng pagnanakaw. Noong nakaraang buhay nang ako ang dakpin. May nagtanggol ba sa akin? Dahil sa bigat ng sitwasyon. Hindi mo na ito ipapahayag sa publiko. Kayo na ang mag-asikaso. Salamat. Xin, saan ka pupunta? Wala na akong lugar sa pamilya Liu. Kuya, para sa ikabubuti mo ito. Natatakot lang ang kuya mo na maligaw ka ng landas. Pagsala sa kasalanan niya, tawag mo ba iyon na para sa ikabubuti ko? Wala ka bang konsensya? Puro masama lang ang naalala mo sa amin. Bakit hindi mo isipin ang mga kabutihan namin sa'yo? Para sa ikabubuti ko? 1 taon na ang nakalipas. Nagbakasyon kayo sa ibang bansa. Iniwan niyo akong mag-isa sa bahay para maglinis. 6 na buwan na ang nakalipas. Kaarawan ni Liu Fang. Bawat isa sa inyo ay may regalo para sa kanya. At inimbitahan pa ang mga kamag-anak at kaibigan. Pero nahiya kayo sa akin. Ikinulong niyo ako sa ate. 2 buwan na ang nakalipas, kaarawan ko rin. Walang bati, kahit isa, kundi ang customer service lang ng cellphone. Ang nagpadala ng text na pagbati. Hoy, Xin, makinig ka muna sa kuya mo. Liu Ming, huwag ka nang magkunwari. Para sa akin, wala nang kinalaman ang pamilya Liu. Huwag mo siyang pigilan. Siya, isang walang kwentang maliit na cute. Kung alis sa pamilyang ito, magugutom lang. Maliit na cute. CJ, tignan niyo nga. Kung paano ko, ang maliit na cute na ito, sa larangan ninyong magaling. Isa-isang yurakan kayo. Ito ang trophy na nakuha ni Liu Fang 1 taon na ang nakalipas. Sa youth piano competition. Dapat, akin din ito. Nababaliw ka ba? Gagalawin mo ang trophy ni Fang Fang? Malalaman niyo rin. Ang titulong genius niya, ang lahat ng meron siya, ninakaw niya sa akin. Xin, ano ba talaga ang sinasabi mo? Parang ninakaw niya ang buhay ko. Pero okay lang. Mula ngayon, ako ang magbabago ng mga patakaran.
Sin. Pag lumuhod kayo sa harap ko, papangakuan nyo sa sarili nyo. Kung sino talaga ang maliit na cute. Kung sa palagay ninyo ay wala akong nagagawa. Ipapakita ko sa inyo. Kung gaano kagaling ang inyong ipinagmamalaking ampon. Siege, so gut. Kumusta? Apply bilang streamer? Bagsak na ang kumpanya namin, huli ka na. Walong budget. Pa mag-hire ng streamer. Hindi ako hihingi ng pera. Kailangan ko lang ng piano at kwarto para mag-stream. Siege, Punta Cana Rito. Ito na ang huling piano. Nang Yamaha na meron kami, pero 10 taon na ito. Lumuluwag na ang mga teklado. Okay lang. Bibigyan ko ito ng pangalawang buhay. Xiaofang, simula nang pumirma ka sa amin. Lumampas na sa 1 milyon ang manonood sa live stream natin. Walang anuman, trabaho ko lang ito. Ito ang Steinway piano na ipinagawa ng boss para sa'yo. Kuya Wang Ming, pasalamatan mo ang boss para sa akin. Sisikapin kong lalo pa. Ayos na, lahat ng kagamitan ay na-check na. Simulan na ang live. Wala na akong pera para sa sweldo nila. At umalis na rin ang iba sa team. Okay lang, kailangan ko lang ng piano. Pag alis ko, Liu Fang, ang magagamit mo na lang ay ang mga lumang sheet music ko. Titingnan natin kung hanggang kailan ka magtatagal. Kaya Montag yan. Bakit may nagli-live na nakamaskara? Ngayon, pakinggan ninyo. Ang pinakamagandang musikang maririnig ninyo sa buhay ninyo. Grabe, ang galing naman. Naku, Boss Zhang. Ang tugtugin ni Liu Xin ay nagdala sa atin ng mahigit 10,000 manonood. 10,000 lang? Ano ang silbi niyan? Simula pa lang ito. Ay, Ongstar Light Media. Matagal nang hindi nagli-live. Bakit may pumasok bigla? Mas matanda pa ang pianong ito sa lolo ko. Hindi pa pala nababagsak ang sirasirang kumpanyang ito. Hais. Ay, Ngayon, tutugtugin ko para sa inyo ang isa sa mga pinakabagong komposisyon ko. Ang galing ng teknik niya. Nga, mukhang si Liu Fang na ang magwawagi ng gintong medalya sa piano sa Jiangcheng. Ngayon, iaalay ko sa inyo ang isang piyesa. Nakakagawa ko lang. Vast Theory. Para sa bawat isa. Na nakakulong ng buhay. Pero patuloy na nakatitig sa mga bituin.
Osang, tingnan Montag. Ang daming nanonood sa live stream. Ang galing. Sobrang galing. Parang ordinaryong piyesa ng piano. Pero naglagay siya ng list style na technical na parte. Bakit hindi ko to narinig na piyesa ng piano? Maganda ang himig, masigla, nakaka-interes. Tignan mo tong part, ginamit ng kaliwang kamay ang bassline, na may jazz syncopation, pero kanang kamay tumutugtog ng klasikong pipa. Ito'y fusion ng iba't ibang panahon. Ang ganda talaga ng melody, ang ganda pakinggan ng piyesang ito. Nagbibigay ng pakiramdam ng pag-asa sa hinaharap. Panoorin niyo ang live stream ng Starlight Media. Nakakagana pakinggan. Bahala na. Magre-resing na ako bukas. Tama, tong trabahong ito. Di na, sulit. Bata PA ako. Gusto kong maghangad ng kalayaan. May kasama ba? Bukas, alis tayo mula dyan papuntang Taiwan. Isang malaking G, 4 na tao, kulang pa ng isa. Kailangan may malaking G din, kung hindi, di makakalakad. Osang, tingnan mo yang real-time data. Hindi ba may problema sa server? 10,000 manonood? Totoo yan, muntik na bumigay ang server natin, bilisan mo. Kausapin mo agad yung mga professional na server technician. Unahin mong palakihin ang server, tandaan mo. Kahit magkano ang gastos, gagastusan ko. Sige, gagawin ko agad. Lampas na sa 10,000. Liutzin, na-break natin ang record. Susunod, tutugtog ako ng mga kanta na request ng mga manonood. Umuulan, bagay sa mood. Kailangan yung Blue Lotus. Magdadrive ako SA 318. Bukas, pakakasalan ko ang taong pinakamahal ko. Pwede bang bigyan mo ako ng kanta, host? Tong manonood na White, chairman ng Slackers Association. Bibigyan kita ng kanta, sariling komposisyon ko sa piano. Wedding in a Dream, pagbati sa'yo at sa mahal mo. Sana'y masaya ang pagsasama nyo at magkaanak agad. May iba ka ba? Pwede bang tumigil ka na? Anong ginagawa ko? Ines Kana SA, Kin? Nung nililigawan mo pa ako. Ay sige na, pwede bang tumigil ka na? Zava na talaga ako. Sa hinaharap, alagaan kita habang buhay. Naalala mo pa ba, nung una kitang niligawan? Nasa piano room din. Sadyang wala akong pinag-aralan. Puta lang ang alam kong sabihin. Ang ganda talaga. Parang eroplanong may water bottle, ang galing. Alam ka urin konting piano. Ong piano skills and gay streamer. Kahit ako, iiwas ako sa kanyang lakas. Ano ba pinagsasabi mo, user sa taas? Salamat sa pakikinig. Kung may gusto kayong kantang pakinggan. Pwede niyong i-comment. Mga manonood, hanggang dito na lang ang stream natin ngayon. Bukas, same time, kita kits. Sister Zhao, kamusta ang fivas natin ngayon? Mas mababa kaysa kahapon, 500k lang ngayon. Ano? 500k? Piano nangyari yun. Dapat mas marami ngayon. Weekend naman. Chinek kao ang platform. Bukod sa'yo, may Starlight Media. Umaabot na ng 200k ang viewers nila. May mga viewers tayo na lumipat sa kanila. Piano nangyari yun? Starlight Media. Akala ko ba malapit ng magsara? Di ka naniniwala. Tingnan mo. Ang mga mata. Parang pamilya. Tapos na ang stream natin ngayon, bukas same time. Nandito lang ako, mag-iinti. Kasi, Umaabot na ng 300k ang viewers natin. Bibigyan tayo ng platform ng homepage feature. Totu BA? syempre tutu, Luxin. Ang galing mo talaga, bukas. Papalitan ko lahat ng equipment dito, bago lahat. Siege. Hindi pa ba umuwi si Xiaotsin? Tumapang na, naglayas. Mga ilang araw lang, uwi yan ng luhan. Anong tinitingnan nyo?
May streamer kanina ang galing magpiano. Pinapanood namin ulit. Hindi ba parang Kamukha ng mata niya si Xiao Zhen. Kuya, wag kang biro. Kung may ganong talent si Liu Xin, Kung talagang may talent siya, hindi niya sasabihin na ninakaw niya ang music sheet ni Fang Fang. Hindi kaya medyo bias tayo kay Xiao Zhen. isa-isahin natin. Nitong nakaraan, pinagbintangan natin si Xiao Xin. Dapat ba nating humingi ng tawad sa kanya? Tavat pa? Ako ang lola niya. Wala namang matatanda na. Humihingi ng tawad sa mga bata. Et saka. Et siya ni Fang Fang. Normal lang na ang ate ang sumalo ng problema ng kapatid. Pero, Tumahimik ka. sabi ng boss, huwag kayong kabahan. Gawin nyo lang ang normal nyo. May mag-a-adjust ng boses nyo. Siege. So, Kaya natin. 2. ang ganda. ISA. Simula. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako ang inyong piano streamer. Fang Fang. Ngayong gabi, hindi lang ako magpepiano. Magpe-perform ako ng kantang Sunny Day, kakantahin at tutugtugin ko. Talagang graduate ng music school. Ang galing. Dapat mag-artista ka na. Sayang essay streaming. Bakit siya kumakanta? Isang chef? Dapat nag-aal ng recipe, hindi ng strategy. Yuxin, streamer NG, Media. Nagsimula ng kumanta tumugtong. Kaya Montag PA? Naman. Pakikuha nga ang microphone. Ngayon, gagawa ako ng kanta dito mismo at kakantahin ko. Anong gusto niyong tema? Ay, comment niyo. Streamer. Iniwan ako. Pwede ka bang gumawa ng kanta para sa akin? Backsack AKO SA College Entrance Exam. Di ko alam ang gagawin. Ito mga nakaka sa akin, streamer. Ayaw sa akin ng mga kapatid ko. Paborito na magulang ko ang bunso. Palagi nilang sinasabi na pagkakamali. Ang pag-iral ko, Ngayon, para sa isang viewer na nagngangalang. Malayong pag-uwi, magpe-perform ako ng bula. ang mga batang pinagkakaitan ng atensyon, apektado ang paglaki. Sana, ang bawat bata ay lumaki sa pagmamahal na magulang. Tol, panoorin nyo ang live ng Starlight Media. Kumakanta na ng bula ang Starlight Media. Visit. Paano nila nagawa yon? Bakit umiyak ang streamer? May pinagdadaanan, yan sigurado. Nababasag ang puso ko sa pagiyak niya. Susunod, maglalaro ako sa iyo ng confession balloon. Bakit hindi na maganda? Mas mabuti pa manood sa Starlight Media. Starlight Media Calvin on the best. Talagang magagaling ang mga host nila. Nasira na naman ang record. Boss Hang, tingnan mo, ilan na ang tao sa live stream natin? Ilan na? Hala, 1,500,000 na. Nanaginip ba ako? Nasira na nito. Ang record ng platform. Uun ga. Kahit na tayo ay Jiangcheng Live na higante, ang pinakamataas niyang peak ay 1,000,000 lang ang manonood. Ang galing. Marunong mag-piano, kumanta, at gumawa pa ng kanta. Sa kumpanya namin, parang nasasayang lang ang talento niya. Tapos na ang live stream ngayon. Bukas, sasali ako. Ang piano finals na gaganapin sa Jiangcheng ay may oras na sanggol ng mga tagahanga. Pwedeng pumunta para sumuporta sa akin. Sisters How, marami dapat ang manonood sa live stream ngayon. Kumpara kahapon, bumaba ng 20,000. Imposible. Ang mga host ng Starlight Media, gumagawa sila ng kanta para sa bawat kwento ng tao. Hindi pwedeng sa ganito kaikling panahon. Nakagawa na sila ng kanta.
Titingnan ko kung sino ka talaga. Anong nangyari sa kamay ng host? Nakakalungkot tingnan. Tapos na ang live stream natin. Ngayong araw. Hindi pa ako nagsasawa. Oo nga, host. Pwedeng tanggalin mo ang maskara mo para makita namin ang tunay mong itsura. Bukas, sasali ako sa piano final sa Jiangxing. Doon, tatanggalin ko na ang aking maskara. Dahil may mga manonood pa rin gustong makinig. Pagkatapos ay maglalaro tayo ng No More Hesitation. Kahit kailan, laging may daan sa harapan. Lakad lang ng lakad ng walang takot. Sana, sa buhay. Kapag may pagpipilian tayo, hindi na tayo magdalawang isip. Tayong lahat ay ibon na kinulong ng buhay. Pero ang boses mo ang nag-udyok sa akin na basagin ang hawla. 1,500,000. Liuxin, ang galing-galing mo talaga. Bakit? Bakit siya masikat kaysa sa akin? Ang online viewers sa live stream natin ngayon ay 5 o 6 na beses na ng Yuyu Media. Liu Fang, akala mo ba? Maaari mong nakawin ang aking sheet music, makinig sa aking puso. Ngunit hindi mo maagnas ang aking talino, ito ay simula pa lamang. Susunod, sa ilalim ng spotlight ng paligsahan sa piano. Guguho ang iyong peking mukha. Matapos ang sunod-sunod na laban sa paligsahan, 2 kalahani na lang ang natitira ngayon. Sila ang maglalaban para sa kampyonato. Bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Kung mananalo si Fang Fang dito, kakatawan siya sa Jiang City sa provincial. Nay, huwag kang mag-alala. Tiyak na si Fang Fang ang magiging kampiyon. Di ba't ito ang streamer ng Starlight Media? Kilala ko ang kalahaning ito. Araw-araw ko siyang pinapanood sa live stream. Ziyan ga yon. Nakita ko na ang kanyang galing, napakahusay. Mukhang siya na ang magiging kampiyon. Matagal na tayo hindi nakita. Sie Liuxin, tu. Bakit siya sumali sa finals? Liuxin, ikafen ga. Sa tingin mo, talo mo ako sa paligsahang ito. Magnanakaw ka lang na nangungupit ng mga iniisip ng iba. E ano naman? Anuman ang iyong isipin, mas mabilis kitang matutugtugan. Ipapahayag ko ang mga tuntunin, ang mga hurado, ang magbibigay ng tema, at ang dalawa ay magkukompos ng live, upang hindi sila maapektuhan ng isa't isa. May hiwalay na silid ang bawat isa. Para sa paligsahan. Ano? Paano na tu? Nais kong baguhin ang mga tuntunin, paumanhin. Hindi mababago ang mga tuntunin. Kailangan mo ba akong turuan ng improvisasyon? Bakit? Parang namumutla si Fang Fang. Baka naman kinakabahan lang. Handa na ba ang 2 kalahani? Sige, ang tema ngayon ay ang panahon. At ang kasalukuyang panahon, gumawa ng awitin.
Parang kakaiba ang pakiramdam. Siyempre, Liu Fang, nang iwan mo ako. Sa mga naisulat kong sheet music ka lang nabubuhay. Kalahaning Liuxin, ikaf naman. Bakit may naririnig akong lungkot? At hinati sa kanyang awitin? Ganito rin ang tugtugin niya sa Levestrium, laging puno, ng kalungkutan. Ang pagbabago ng tono, perpekto, hindi. Paano siya nakakapagtugtog ng ganito kaganda? Nakakaantig. Hindi ito possible. Maraming salamat sa magandang pagtatanghal ng dalawang kalaho. Susunod, ibibigay na natin sa ating mga hurado ang pagmamarka upang piliin ang ating huling kampiyon. Una, ang awit ni Liu Fang, ang iyong teknik, ay walang kapintasan. Bawat nota ay parang perlas na sinukat. Ngunit hindi namin nararamdaman ang damdamin ng tumutugtog. Parang robot ang tumutugtog. At ang awiting ito, talaga bang orihinal mo ito? Bakit ang bawat nota ay may pangalan ng iba? Pangalawa, Liuxin. Iminumungkahi kong palitan mo ang piano. Pero pagkatapos, baka hindi mo na matugtog ang mga out of tune na napapakita ng pagkasira ng puso. Kay Liu Fang, 8 puntos. Kay Liuxin, 10 puntos. Hindi ito possible. Paano mataas ang puntos ni Liuxin kaysa kay Fang Fang? Lola, huwag muna kayong mag-alala. May iba pang hurado. Ang huradong ito, tiyak na hindi naiintindihan. Una, ang pagtrato sa mga ornament sa awit ni Liu Fang ay sumusunod sa pamantayang akademiko, ngunit kulang ito sa pangalawa, sa awit ni Liuxin. Ang mga microton na idinagdag sa recapitulation. Bagamat hindi sumusunod sa tradisyonal na harmony, ay perpektong naglarawan ng kwentong nawawala sa piano. Kaya, kay Liu Fang, 9 puntos. Kay Liuxin, 10 puntos. Talagang hindi, si Fang Fang ang dapat na kampiyon. Talagang labanan ng mga dalubhasa. Hindi ka upia nakita dati. Ang kalahok na may 10 puntos. Liuxin, 10 taon mula ngayon. Baka makalimutan ng lahat kung sino ang kampiyon ngayon, ngunit, tiyak na maalala nila ang iyong pagtugtog. Binibigyan kita ng 10 puntos. Tungkol naman kay Liu Fang, ang awit mong ito. Nakita ko ito 3 taon na ang nakalipas. Ang nakalagay na pangalan sa awit na ito ay Liuxin. Liuxin, ano ang masasabi mo tungkol kay Liu Fang? Nanangopya ng iyong mga nota. Ako, Gusto mong siraan si Fang Fang? Hindi siya maaring mangopya. Bitawan mo ako. tungkol sa bagay na ito, masasabi ko lang, wala akong konsensya sa sarili ko. Liuxin, sobra kana. Alam mo naman ang pangarap ni Fang Fang na makapasok sa provincial competition. Ikaw mismo ang sumira sa kanyang kinabukasan. Pumunta ka ngayon sa organizing committee at aminin na ang awit mo ay kinopya para ibigay ng committee ang kampyonato. Kay Fang Fang. Kung gagawin mo ito, baka isipin kong payagan kang bumalik sa pamilya Liu. Kung hindi, Puputulin ko ang relasyon natin. Nangopya si Liu Fang. Nasa live telecast na yan, gusto mo umamin ako na ako ang nangopya. Tungkol sa pagbalik sa pamilya Liu, wala akong pakialam. Hindi naman talaga ako taga-pamilya Liu. tumigil ka. Inagaw mo lahat kay Fang Fang. Alam mo ba kung gaano siya nasasaktan? Ang naalala niyo lang ay ang nangyari sa kanya. Pero ang sakit ko, may nagmalasakit ba? Liu King. Ang lahat ng sayo. Kukunin ko rin ng personal. Isang taon nang lugi ang kumpanya. Ano ba yang sinusulat niyo?
Editor Zhang, marami ng tao. Ang hindi bumibili ng mga nobela natin, mula nang ang mga editor at manunulat natin. Walang laban kay Liu King. Igilan na yung mga walang kwentang salita, okay? Bawat buwan, lugi tayo. Mag-resolve na lang tayo. Huvak. Mahigit 10 taon na tayo. Sayang naman kung magsasara tayo ngayon. Gusto ko bang magsara? Walang kita ang kumpanya. Araw-araw akong sinisigawan ng boss. Anong gagawin ko? Editor, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon sa susunod na buwan. Talagang mayaangat natin ang zihan. Paulit-ulit Montag na yang sinasabi. Desisyon ko na. Simula sa susunod na buwan. Formal na magsasara ang publishing house. Zenoka? Kaya kong buhayin muli ang publishing house niyo. At kay Liu King, gagawin ko siyang talunan. Ikaf? Wag kang makbiro. Alam mo ba ang unang printing ng bagong libro ni Liu King? 50,000 kopya. Nalulugi lang kayo dahil kay Liu King ng Zihan Publishing. Pangako ko ang akda ko ay siguradong tatalo sa kanya. Ikaf? Ikaf? Ayaw mong talunin si Liu King? Wag kang makbiro. Lahat sa lungsod ng Jiangcheng, alam na si Liu King ay isang gintong manunulat. Daang publishing house ang gustong kumuha sa kanya. Kailangan ko lang ng 7 araw. Pitong araf. Normal na kahit isang magazine, hindi mo kayang isulat. Sinabi mong kaya mong magsulat ng isang nobela. Sapat na iyan para sa akin. Chief Editor, baka pwede siyang subukan. Wala naman kayong ibang magagamit. Ang magazine na to, mayroon kang 10 taong pagsisikap dito. Titingnan mo lang ba na magsara ito? Siege. Subukan Montag. Dahil minamaliit ninyo ako, pipilitin kong talunin kayong lahat. Sa larangan na inyong pinakamahusay. Chief Editor, 10,000, 10,000 ang nabenta sa unang araw. Totu ba yan? Ngayon, lahat ng bookstore sa Jiang City, tinatanong kami kung pwede bang bilisan at magbigay ng mas marami. Sige, kontakin mo na ang printing company. 10,000, kahit isang katlo lang ng Zihan Company. Pero simula PA lang, tu. Taman ka ang hinala namin SIO, ako. Kontakin ko na ang printing company. Siege. 10,000. Chief Liu, ilan ang nabenta ng nobela ko kahapon? Tingnan mo na lang. Dala 10,000, imposible yan. Karaniwan ay 50,000 yan. Tinatanong mo pa ako, alam mo ba ang bagong libro ng Feng Teng? The Forgotten City, 10,000 sa unang araw. Ngayon, hinahabol na ng buong lungsod ang delivery. Impossible, saan nila nakuha ang ganong level na manunulat? Ito ang bagong nailathala ng Feng Teng, The Forgotten City. Pag-aralan mong mabuti. Bakit pamilyar ang outline na to? Hindi ba to ang ibinigay sa akin ni Fang Fang dati? Noon, sinabi ni Fang Fang na kulang sa inspirasyon. Kaya kalahati lang ang naisulat. Baka naman. Liu Xin, ang galing mo talaga. Ang The Forgotten City mo, isang araw pa lang sa market. Lumampas na sa 10,000 ang benta. Simula pa lang to, malapit nang malaman ng mga mambabasa sa Jiang City. Kung sino ang tunay na henyong manunulat. Ngayon, lahat ng bookstore sa Jiang City, nag-additional order. Kahit sa Zihan Publishing, marami sa mga matatagal na mambabasa. Lumipat na sa amin. Nga, kanina tinatanong pa ng Chief Editor, kailan mo malalabas? Ang pinakabago mong issue. Huwag magmadali, hayaan muna natin ang titulo niyang henyo. Malapit nang mapalitan.
Malapit nang magpalit ng may-ari. Kung hindi tayo susugod sa pagkapanalo, Baka umatake si Liu King. marami pa siyang matandang mambabasa sa Jiangcheng. Ano nang gagamitin niya? Yung mga balangkas mula kay Liu Fang. Ngayong pagkakataon, walang makakatulong sa kanya. Liu Xin. Alam mo ba ang lagay ng libro mo sa labas? Pinag-usapan ng buong literary circle ng Jiangcheng. Naisip ko na. Hindi, siguradong hindi mo naisip. Pati TE Station gustong mag-interview sa'yo. Sabi nila, ikaw ang bagong rina ng panitikan sa Jiangcheng. Simula pa lang ito. Hindi ito ang hantungan ko. Ano pia ang balak mo, Tak? Hindi ako sa si Liu King. Ang gusto kong tuluyang mawala si Liu King. Sa literary circle ng Jiangcheng. Ano ang susunod mong gagawin? Ang susunod kong nobela ay tatawaging Ang Isang Nakalimutan. Gusto kong hindi na makataas ng ulo si Liu King. Sa literary circle ng Jiangcheng. Editor Sang, Balita. Ano na naman? Bumagsak na naman ang record ng nobela ni Liu Xin. Bumagsak na rin naman noong nakaraan. Hindi na lang basta pagbagsak ng record ngayon. Ang isang nakalimutan ni Liu Xin. 5 araw, umabot na sa milyong benta. Ano? Milyon? Sigurado ka, PA? Sigurado. Lahat ng printing company sa lungsod, nag-overtime sa pag-imprenta. Mababagsak nito ang record sa kasaysayan ng paglilimbag ng Jiangcheng. Dalhin mo ako sa printing house. Ako mismo ang magbabantay. Tara. Editors Hang, may magandang balita ulit. May 5 kumpanyang gustong makipag-tee-up sa atin. At 3 kumpanyang gustong kontratahin si Liu Xin bilang regular na contributor. Ano? Ulitin mo, Tak. Zhenglong Group, Changming Tech, Benhui Media. Lahat sila, eksklusibong karapatan. Sa mga akda ni Liu Xin ang gusto. Naku. Magbabangon ang publishing house. Boss, hindi naman kailangang magalit ka ng ganito. Paano ako hindi magagalit? Milyon-milyong kopya. Alam mo ba sa loob ng 10 taon ng publishing house natin, ilan lang ang naibenta? 1 milyon lang. Ngayon, si Liu Xin, 1 linggo lang nagawa niya. Ngayon, talagang mabubuhay na ang publishing house natin. Talagang mabubuhay na tayo. Liu King, ipaliwanag mo ng maayos sa akin. Bakit biglang walang nagbabasa ng mga sinusulat mo? Hindi ka o alam. Halika, tingnan mo ang datos. Malinaw na bumagsak ng 2/3 ang benta. Ang sabi ng mga mambabasa, talagang bumagsak ng husto ang kalidad. Imposible. Ang outline, si Fang Fang ang tumulong sa akin. Paano nangyari yon? Wala akong pakialam kung anong problema mo. Kung hindi pa rin tataas ang benta, mababaon tayo sa utang. Alam mo ba kung magkano ang ginastos namin para ipromote ka? Ngayon, kahit isang baguhan, mas mataas pa sa'yo. Fengteng Publishing House, talagang makikilala kita. Magandang araw. Ako si Liu King mula sa Zihan Publishing House. Bisitahin ko lang ang bagong manunulat ng publishing house ninyo. Nakikita mo, Tak? Doon, naghintayan ka, diyan para sa aming manunulat. Pumila ka na lang. Sino Yan? Si Boss Wang NG Tinglong Group. Si Boss Zhao NG Changming Tech. Bakit nandito ang mga malalaking negosyanteng to? Xiao Xin, bakit nandito ka? Sabi Fang Fang, ilang araw ka na, hindi pumapasok sa eskwelahan. Nagtatrabaho ako rito. Ayos. Kilala mo, Tak, PA, yung manunulat ng The Forgotten One? Pwede mo bang iset ang meeting para sa ate mo? Kilala ko. Ayos talaga. Sige, umuwi muna tayo. Nag-aalala si Lola sa'yo. Nag-aalala sa akin. Para sa inyo, si Liu Fang lang ba ang mahalaga? Liu Xin, huwag kang magpakasuwel. Xiao Xin, aminin ka o. Napabayaan ka noon. Pero pangako ka o. Double ang ibabayad ko sa'yo. Pagkatapos mong magtapos. Tigilan niyo yan.
Nakakasuka ang pagiging plastic ninyo. 20 taon kang pinalaki ng pamilya Liu, tapos ganyan ka? Xiaoxin, tama na. Yung contact number na manunulat. Huwag mo nang hanapin, ako ang may akda ng ang nakalimutang isang miyembro. May akda. Xiaoxin, huwag kang magbiro. Anong antas ng edukasyon mo? Kuya, hindi mo alam. Kaya kahit anong sabihin ko, hindi ka maniniwala. Ano pa bang masasabi natin? Gusto kong maniwala, pero yung may akda na iyon. Nakapaglathala ng 2 akda sa loob ng 1 buwan. At umabot na sa milyon-milyong kopya ang kabuuan. Kahit si Xiao King ay hindi kayang gawin yon. Paano ka maniniwala niyan? Kuya, sana, kuya, maging tapat ka. Huwag puro kasinungalingan ang bibig mo. Tama, at ngayon, maraming bagay. Ang tinutulungan ako ni Fang Fang Samantalang ikaf. ay isang munting kaibig-ibig na hindi nakapag-aral ng ilang araw. Totoong magkakamag-anak ba kayo ni Liu Xin? Siyempre, ako ang kanyang ete, ito ang kanyang kuya. Walang tigil na pang-api, pagtataboy, at pamumutya. Kaya pala umalis si Liu Xin sa bahay. Lahat ng akda sa aming publishing house ay sinulat ni Liu Xin, walang anumang bakas ng plagiarism. Imposible iyan. Kung talagang may ganoon siyang kakayahan, bakit hindi niya sinabi? Sinabi ko sa iyo, pero naniwala ka ba? Binigyan kita dati ng bagong balangkas ng kwento. Pero paano mo ako trinato? Ek, Ano? Wala akong gana makipag-usap ngayon. Hindi ko pa natatapos ang aking manuskrito. ate, nagsulat ako para sa iyo ng bagong balangkas ng nobela. Hindi ko alam kung makakatulong ito sa iyo. Lumabas ka. Ano ba yan? Ako. Tumabi ka. Xiaoxin. Kuya, hindi ako gaanong nag-alaga sa iyo dati. Halika, umuwi ka muna. Pangako ni Kuya, siguradong palalagin ka namin. Sa hinaharap, magiging katulad mo si Fang Fang, ang 2 pinakamahusay na talento ng pamilyang Liu. Anong karapatan ni Liu Fang na ikumpara sa akin? Liu Xin, mag-ingat ka sa iyong pananalita. Swertihan lang yan, nakapaglathala ka lang ng 2 nobela. Hindi ibig sabihin noon na napakagaling mo. Xiao King, tumahimik ka muna. Xiao Xian, alam kay o Kuya. May kaunting hindi pagkakaunawaan kayo ni Fang Fang. Pero sa huli, ikaw pa rin ay isang Liu. Hindi ba gusto mong makita ang pag-unlad ng pamilya Liu? Liu Ming, ang galing mong magsalita. Ngayon, sasabihin mo na ako ay miyembro ng pamilya Liu. Nung ako'y itinataboy, bakit hindi mo sinabing ako'y miyembro ng pamilya Liu? Nung kayo'y nagbabakasyon sa ibang bansa, ako'y nakatira sa madilim at mamasamasang basement, bakit hindi mo sinabing ako'y miyembro ng pamilya Liu? Ang Kuya Montak ay natatakot na masyado kang mapagmalaki. Sabi ni Fang Fang, pipiliin mong magutom ay sa mag-ipon para bumili ng mamahaling gamit. Medyo mayaman ang pamilya Liu, pero hindi tayo dapat. Masyadong mahumaling sa material na bagay. Mamahaling gamit. Mula pagkabata, may damit ba akong nagkakahalaga ng higit sa 3 numero? Kahit ang suot ko ngayon, ito'y binili ko sa kinita ko sa pagtatrabaho noong bakasyon. Naalala ko, masayang-masaya akong ipinakita ito sa'yo. Ano ang sinabi ninyo? Kuya, gusto ko ng damit na ito. Hindi naman mahal, mga 10,000 lang. Sige, basta gusto ni Fang Fang. Kahit magano, okay lang. Salamat, kuya. Kuya, tingnan mo ang bago kong damit, maganda ba? Anong suot mo? Ang panggit. Walang klase. Itapon mo na yan, nakakahiya sa pamilya. Sin, kulang ang pag-alaga sa'yo ng kuya mo noon. Kung gusto mong bumalik, handa akong. Bigyan ka ng lahat ng gusto mo para mabawi ito. Sinabi ko na, wala akong kinalaman sa pamilya Liu. Liu Xin, akala ko'y may sarili ka ng pag-isip. Ginagawa ko ito para sa kinabukasan mo. Sige, kung para sa kinabukasan ko. Edi umalis ka sa daan. Liuxin. Hanggang kailan ka ganyan? Wala ka bang konsensya? Konsensya. Masyado nga akong may konsensya. Kaya kayo'y patuloy na nang aapi at nang aabuso sa akin. May kumpanya ang kuya. Maaari kitang dalhin sa mas magandang buhay. Kung mananatili ka sa publishing house na ito, isang maliit na manunulat ka lang. Lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo. Bakit hindi mo maintindihan? Ang aking mabuting hangarin? Para sa akin, Liu Ming. Sa puso mo, 2 lang ang kapatid mong babae. Si Liu Fang at Liu King. Paano mo nasabi yan? Hindi ba? Palagi mo akong tinatawag kapag kailangan. Pwedeng itapon kung kailan mo gusto. Sa tingin mo, isang aso lang ako sa'yo. Isang asong kukunin mo kapag gusto mo. At itatapon kapag ayaw mo na. Ang iyong pagkukunwari ang tunay na lihim na nakamamatay. Kuya. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa kanya. Hayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Tumabi ka. Itong libro. Basahin mong mabuti. Ito na lang ang aking handog sa'yo.
Ang kanyang pagsilang ay parang iniwan ng mundo. Malabong naaalala. Ang kanyang kuya, ate at lola ay puro papuri sa nakapasok sa kolehiyong bunso. Ngunit walang nakapansin sa hawak niyang report card na top 1 sa buong paaralan. Ang kanyang silid-tulugan ay sa madilim at basang basement. Malamig sa taglamig, mainit at alinsangan sa tag-init. Kapag nakakuha ng maliit na medalya ang bunso sa eskwelahan, ipagdiriwang ng buong pamilya. Ngunit ang kanyang mga sertipiko, kahit sapat para takpan ang buong pader, ay naiwan lang sa sulok. Nang gabing iyon, siya na 18 taong gulang ay biglang sumakit ang tiyan. Pinagtiisan lang siya ng kuya, sinabing nagkukunwari ng lola. Ngunit nang magkaroon ng lagnat ang bunso sa hating gabi, buong pamilya sa emergency room. Hanggang umaga, tinanong siya ng nurse kung nasaan ang pamilya niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang braso. Hawak ang medical na record, nakabitin sa hangin. Tulad nitong pamilya, na hindi kailanman makakahabol sa parabola. Nagkamali ba talaga ako? Ang Wang Group ba ay talagang mapapahamak sa akin? Tatay. Lolo. Walang kakayahan ang anak mo. Boss Wang, may isang babaeng nagpakilalang. Liu Xin ang humahanap sa inyo. Sabi niya, matutulungan niya ang kumpanya. Zeno ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, kaya kong lutasin ang iyong problema sa utang. At muling buhayin ang Wang Group. Hindi ko nga alam kung sino ka. Bakit kita pagkakatiwalaan? Hindi mo ako kilala. Pero dapat kilala mo si Liu Ming. Liu Ming. Liu Xin. Kapatid ka ni Liu Ming, di ba? Ano? Pinadala ka ba ng kuya mo para tingnan ang mga nakuhang yon? Dati. Pero ngayon, hindi na. Mukhang may punto naman ito. Bilang kapatid ni Liu Ming, bakit mo ako tinutulungan? Personal pag-usapan yan. Huwag kang magtanong ng magtanong. Gamit ang dokumentong ito, maibabalik mo ang kumpanya mo. At maaari mo pang sakupin ang Liu Shai Group. Akala mo tagpiatanga ako? Malinaw na bitag ito ni Liu Ming. Magtiwala ako sa'yo. Ang tiwala mo. Ang kumpanya mo ngayon parang bangkarote na rin. Wala yan sa akin. Ano ba talaga ang gusto mo? Pagkatapos, lahat ng shares ng Liu Shai Group akin. Ang sakim mo naman. Kung hindi dahil sa akin, wala pang 3 araw. Sasabog na ang kumpanya mo. At ang utang mo. Sapat para mabulok ka sa bilangguan. Sige. Pumapayag ako. Si Fang Fang natin sa pagpiano. Gumagaling ng gumagaling. Sa susunod na paligsahan, siguradong mauuna si Fang Fang natin. Oo. Lola. Hello, Gurozang. Si Liu Fang po ito. Opisyal kong ipinaalam sa inyo sa ngalan ng lupon na paligsahan. Natapos na ang usapin sa paggaya ninyo. Desisyon ng lupon na diskwalipikado ka sa paligsahan. At sa loob ng 10 taon, hindi ka maaring sumali sa anumang paligsahang piano sa Jiangchen. Gurozhang, hindi ako nangopya. Liu Fang, nandyan ang ebidensya. Sa ebidensya lang kami nakabase. Hindi. Impossible, Yan. Liu Xin, talagang niloko mo ako sa likuran. Pitong araf. Sa 7 araw, nawala ang 100 bilyon sa halaga. Mga tanga ba kayong lahat? Imbestigahan ninyo agad. Sino ba talaga ang may gawa nito? Ginoong Liu, nalaman na namin. Lahat ng datos, nakaturo sa Wangshi Group. Bangshe Group? Nakbibiro KPA? Dapat matagal nang bumagsak ang kumpanya niya. Ano bang gamit niya para tirahin tayo? Eang Konggarin, Mukhang may matalik na kakampi sa likuran ni Wang. Paano mo natiyak na mahulaan ang bawat desisyon ni Liu Ming? Simple lang. Ako ang gumawa ng plano ng kumpanya nila. Ano? Ikaw ang gumawa? Kaya ba't ang Liu Group sa loob ng maming taon, ikaw ang tagapagplano? Hindi mahalaga yan, kuya. Maniwala ka sa akin. Ang business plan mo talaga ang ginawa ko. Hindi kita niloloko.
Tama na. Ngayon pati ako, kuya, niloloko Montag na? Sino ba ang hindi alam ng business plan ka o ay gawin ni Fang Fang? Kapag nagsinungaling ka ulit, lalayas ka sa bahay na ito. Kuya, ang pagwasak sa inyo ay hindi ang pangwakas kong layunin. Gusto kong muling isulat ang mga patakaran ng laro. Presidente Wang. Gusto kang makausap ni Liu Ming ng Liu Group. Nasa labas siya ng opisina. Papasukin Montag. Opo. Presidente Liu, tuloy po kayo sa loob. Oi, Presidente Liu. Halika, halika. Dito po. Presidente Wang. Kamusta naman ang mga aw mo nitong mga nakaraang araw? Mukhang maayos naman na. Oo naman. Anong dulot ng pagdalaw ng Presidente Liu? May ipakutos ba? Hindi kaya. Nandito ka para mag-usap ng pakikipagtulungan? Pakikipagtulungan? Gusto ko lang itanong sa iyo. Ano ba talaga ang ginamit mo? Sa loob lang ng isang linggo, hindi lang nabuhay muli ang kumpanya mo. Kundi ginawa mo pang naghihirap ang aming Liu Group. Gusto mong malaman? Pwede. Xiao Xin. Anong ginagawa mo dito? Liu Ming, ilang araw lang, kamusta naman ang pakiramdam na malapit ng mabangkarote ang kumpanya? Anong ibig mong sabihin? Baka naman. Tama ang hinala mo. Kung hindi dahil kay GNG, Liu Xin. Matagal nang nabangkarote at nalikida ang Wang Group. Liu Xin? Tinutulungan mo pa ang isang dayuhan laban sa sarili mong pamilya? Paulit-ulit ko lang sinabi, wala na akong kinalaman sa pamilyang Liu. Pinili ko lang ang tamang kasosyo sa negosyo. Kapatid kita, pero kinakampihan mo ang isang dayuhan. Pasirain ang negosyo ko? Kapatid, ang mga kapatid mo lang ay sina Liu Fang at Liu Qing. Ako lang ang basurang madali mong itinatapon. Maaming bisis ko nang sinabi, isa lang yung malaking pagkakamali. At humingi na ako ng tawad sa iyo. Bakit? Gusto ko lang talagang habulin ang sarili kong kuya. Humihingi ako ng paumanhin. Iaragawa niyo akin. May babayad ba iyo ng isa o dalawang paumanhin lang? Sinabi ko na sa iyo, ang utang ninyo, isa-isa kong babayaran. Ikaw, ito ay pagtataksil sa pamilya Liu. Hindi ba't lagi mong sinasabi na sa negosyo? Walang pamilya, interes lang ang mahalaga. Ginamit ko lang ang paraan mo para talunin ka. Anong pagtataksil ang pinagsasasabi mo? Higit pa rito. Sinabi ko na sa iyo, ako ang gumawa ng business plan mo. Kung hindi ka naniniwala sa kakayahan ko, wala akong magagawa kundi patunayan ito sa sarili kong paraan. Nakamali ako, kapatid. Pwede mo bang bigyan ng pagkakataon ang kuya mo? Bibigyan kita ng pagkakataon. Ang paghuhusga ninyo ay parang patalim na tumatama sa dibdib ko. Hindi ko ito malilimutan habang buhay. Salamat pangga ako kay Liu. Kung hindi nyo pinakawalan si GNG, Liu Xin, paano kaya muling mabubuhay ang Wang Group? G. Wong. Marami na tayong taon ng pagtutulungan. Pwede bang dahil sa ating dating samahan, patawarin Montag ang Liu Group na yon? At ako rin? Patawarin? Noong tinipon mo ang maraming grupo, paasalakayin ang kumpanya ko, bakit hindi mo naisip akong patawarin? Malinaw na ang sitwasyon ngayon. Ang Liu Group ninyo ay paang isang gusaling nanginginig. Ayang kaya kong gibayin sa isang tulak lang. Ano ba talaga ang gusto mo? Simple lang. Ibenta mo sa akin ang Liu Group. Kung hindi, maghanda ka na lang sa pagkalugi. May karapatan kang tumanggi. Pero pag-isipan mong mabuti, ang kahihinatnan ng pagtanggi mo. Sige. Uwi ako at tatawagin ang board meeting. Kapag naayos na, babalik ako para pag-usapan ang pagbili. GNG, Liu, kailangan ba talagang gawin ito? Pagkatapos ng lahat. Kuya Montag siya.
Pamilya. Wala na iyon sa puso ko. Ang lahat ng pinagdaanan nila nararapat lamang sa kanila. Kumpara sa pinsalang ginawa nila sa akin, ito'y napakaliit lamang. Sa nakaraang buhay, namatay akong kahabag-habag sa kalye. Sa buhay na ito, gagawin kong impyerno ang inyong buhay. Kapag natapos ko ng bilhin ang Liu Corporation, tutuparin ko ang aking pangako. Ipagpipili ko ang Liu Corporation. Sa inyo sa halagang ₱1. CJ, tapos na. Dito na matatapos ang lahat. Bakit ka nandito? Hindi mo ba ako gusto? Tumabi ka. Liu Xin, masamang tao ka. Ninakaw mo ang lahat ng kay kuya mo, kay ate mo, at kay Fang Fang. Nasisyahan ka na? O kailang na ninakaw mo ang mga bagay ko at ni Fang Fang? Pero bakit pati ang Lu Corporation? Ito ang pinaghirapan ng tatay natin sa loob ng maraming taon. Gusto ko lang ipaalam sa inyo kung sino talaga ang maliit at walang kwenta. Ano ang pakiramdam ng masiraan ng pangalan at mawala ng dangal? Ate, pasensya na sa mga nangyari. Alam ko na ang pagkakamali ko. Huwag mo na akong habulin, okay lang? Hindi mo alam ang pagkakamali mo. Natatakot ka lang. Xin, may kasalanan din ako noon. Pasensya na, Xin. Wieder bang patawaring montag ako? Oo, Xin. Mali rin ako noon. Hindi ako naging mabuting halimbawa, kaya't nagkagulo at nagkaintindihan tayo. Kung tulad pa rin ako ng dati na sunod-sunuran. At susunod sa lahat ng sinasabi ninyo, itatapon lang ninyo ako. Parang basura. Gusto ninyong bumalik ako ngayon. Dahil natatakot lang kayong mawala ang mga nakuha ninyo. Ibigay mo sa kanila. Ito ang kasunduan na ipinagkatiwala sa akin ni GNG. Liu para sa inyo. Kung walang problema, pakipirma. Hindi ako pipirma. Liu Xin, habang buhay kang taga Liu. Patay man ay multo ng pamilyang Liu. Hindi ito pakikipag-usap. Kung hindi kayo pipirma, lalakarin natin ito sa legal na paraan. Ang pamilyang Liu ay isang yungib na kumakain ng tao. Paalam. Sa bahay na ito na hindi kailanman naging akin.